my beloved Boss Mike Cervera. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And yun po. Matindi mga kababayan, magmahal si Buday. Ano po? Ha? Matindi magmahal. Pinapakasalan. Sana all. Mapapasana all na lang si Jax Demolay kapag ka nalaman ng totoo dyan. Oh, di po ba? At yung iba dyan, mga kababayan. Oh, kita nyo? Oh, sabi rito mga kababayan, oh, netong isang kamukha ni Sulaika. Oo mga kababayan ko. Kamukha ni Sulaika ito. Oh, di ba? Mga kababayan, titigan nyo lang mga kababayan eh. Lagyan nyo ng medyo mahabang buhok. Tapos itabi nyo sa pagmumukha ni Sulaika. Abay, parang siya. Walang ya. Mga kababayan ha. Di ba? Kamukha, di ba? Oh, ano sabi rito mga kababayan? Oh, pakinggan ninyo ha. Pakinggan ninyo. Eto ho, oh. Puntahan nyo na. Oh, ano ba itong ano na ito? Hindi ko makita masyado. Oo, yan oh. Ha, ano bang account ito? Mga kababayan, baka sarili niyang account yan. Puntahan nyo na. Ano po? Eto mga kababayan ko. Oh, eto. Pakinggan ninyo ha. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Oh, batiin nyo na. Malapit na ang anniversary nila. Ilang araw na lang mga kababayan, anniversary na nila. June 27, 2017 daw sila kinasal, mga kababayan. Oh, so ilang araw na lang. 10 araw na lang mga kababayan na. 11 araw na lang. Oo. 11 araw na lang mga kababayan. Anniversary na nila. Kung 2017 pa yan, mga kababayan, i-plus nyo na lang yung 2025. So ilang taon na dapat sila. Ano? Abay, mga kababayan eto matindi. Ano po? Eto matindi. Matindi pala magmahal ng matindi pala magmahal si Buday. Bakit? Abay pinapakasalan Hindi po ba't may asawang kilala yan? Kilalang may asawa na ayon din sa sabi-sabi ay hindi na rin maganda yung kanilang pagsasama. Na minsan, mga kababayan, na i-content na rin natin yan na etong lalaki nagkaanak na sa iba. Ano po? Kaya naman pala hindi na natin masisi yung lalaki kung magkaanak na sa ibang babae. Kasi naman pala, parehas lang pa sila ng gusto. Oo. Ha? Parehas sila ng gusto mga kababayan. Parehas na puday. Oo. Sabi ni Jax Demolay, don't believe it, Boss Mike. Eto na nga! Malabo po mga kababayan hindi ako para sa akin hindi ako IT expert tulad ng tinutukoy ni Buday na meron daw siyang kausap ng mga IT expert. Pero mga kababayan, kung inyong titignan, filter lang yan. Pero mga kababayan, mukhang yung video, mukhang totoo yan. Opo mga kababayan, ulitin natin para sa kaliwanagan ni Jax Demolay. Ito na. Pasok! Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that
ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong 27 June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, Kita nyo? totoo. Mga kababayan, hindi eh. Ako mga kababayan, kung AI yan, hindi ho eh. Kasi yung pagsasalita, hindi putol-putol mga kababayan. At saka alam nyo yung galaw ng ulo. Kapag AI, parang robot siya. Pero eto mga kababayan ko, tugmang-tugma sa boses at doon sa ekspresyon ng muka. Buday, ano ba talaga? Siguro mga kababayan, mas maigi tanungin natin si Buday dito. Kasi mga kababayan, nakaka-intriga kung ano ba talaga totoo sa pagkatao niya. Di po ba mga kababayan? Eto na mga kababayan ko. Bakit kaya? Eto na mga kababayan. Eto na yung date. Check nyo na lang. Kasal. Nung andali nga. Baka nandito. Wait lang. Okay to asking as if the news is true. Sabing ganon. Kasal, June 27, 2017. Opo. Yan, mga kababayan ko. So kayo nang bahala. Pero mga kababayan, sabi nga nila sa mga matatanda mga kababayan, kung may usok, may apoy. Oo. Di po ba mga kababayan? Isa lang yun walang totoo sa mga pagkatao niya. Yun na nga. Ulitin natin uli. Kasi iba eh. Pagmasdan nyo na lang maigi. Pagmasdan nating maigi. Okay. Sa mga Kita nyo yung galaw ng katawan? Kita nyo yung galaw ng katawan? Hindi ho ganyan ng AI eh. Ako hindi ganyan ng AI. Tingnan nyo. okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita Mga kababayan, gamit-gamit nyo yung cellphone ng ganyan na sumasama yung katawan. Sa AI po mga kababayan, walang galaw yan. Ang AI nakapermis lang ho. Yung yung screen, pansinin nyo. Ang gumagalaw lang ho yung tao. Pero eto, napansin ko, talagang sumusunod yung katawan niya sa hawak niyang cellphone. Diba? Tuloy, eto na. amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong 27 June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. Totoong kasal ho kami. Grabe si Buday mga kababayan. Tanong ko lang, kaya ba mga kababayan hindi niya ginagamit yung apelyidong Carpio? Mga kababayan ko? Kaya ba? Kaya ba hindi ginagamit yung apelyidong Carpio? Kasi nga may issue siyang ganito mga kababayan. Nagpapakasal po sa iba. Yung pala yun. Wait lang. May nagre-reklamo kasi dyan. Eto na. Yan. Kaya hindi kaya ganun yun mga kababayan? Walang punch hole. Kaya legit yan. Sabi rito sa comment section, mas hawig kay Amy Baba, sabi ni Mila. Eto na, samot-saring opinion at pananaw na. Inumpisan kasi ito ni Bato sa paglalabas ng AI generated beat. Nako! Oo nga Yan na nga yun. Tatalakayin natin yan mamaya mga kababayan. Pero gusto ko po sanang makuha yung opinion nyo patungkol dito. Ano po ba sa tingin ninyo? Ito po ba ay totoo o ito po ba ay peke? Pero para sa akin mga kababayan, para sa akin ito po ay totoong video mga kababayan ko. Ngayon, kailangan natin malaman kung sino talaga tong babae na to. Ano ba ang ebidensya niya?
ano ba ang hawak-hawak niyang mga dokumento para magpatunay at magpatotoo kung etong sinasabi niya ay totoo na kinasal sila. Di po ba mga kababayan? Kasi eto mga kababayan masasabi na nating isang malaking panlilinlang sa pagkatao ni Buday. Yung po bang mga kababayan, akala natin babaeng babae siya. Yung pala mga kababayan, mas babaero pa siya sa akin. Gusto po! Oo, mga kababayan hindi naman natin, ulitin ko lang hindi naman natin, hindi naman natin sinasabi na mali yung nararamdaman niya. Ang sinasabi, tinutukoy ko punto, mga kababayan, dapat bilang isang public servant, dapat lantad sa taong bayan. Kasi hindi lang naman ikaw ang ganyan. Si Arnel Ignacio nga, bakla din. Pero lantad, tanggap ng tao. Di po ba? Mga kababayan, marami pang iba dyan. Na lantad na sa taong bayan, na naninilbihan, na alam natin na ganun talaga yung kanilang kasarian. Ngayon, eto pa. Baka naman, yung mga senador na bakla dyan, baka naman kinakampihan nyo kasi pare-parehas kayong nagtatago sa likod ng hotdog at tilapia. Mga kababayan, ang hirap niyan, di po ba? Oo. Wala namang problema, tanggap na ng lipunan kung ano man ang iyong kasarian at ang kasarian na sabi nga nila kung member ka ng LGBTQ, walang problema, tanggap na ng lipunan yan di dapat gawin mo, umamin ka na. Di po ba mga kababayan ko? Umamin ka na. Oo, hindi ka naman makukulong matagal pa. Oo, sa pag-amin mo dito, sigurado ko hindi ka makukulong. Pero sa mga kaso mo, dapat makulong ka. Diba? Diba? Matindi ho ito. Matindi itong mga revelasyon na lumalabas, ano? Biruin ninyo, katagal-tagal nating alam na isang mahinhin. Isang mahinhin daw at isang matapang na vice-presidente. Di ba ba? Na may anak daw siya. Sabi niya. May asawa daw siya. Sabi niya. Mga kababayan, ano na kaya status ng kanilang pagsasama ng kanyang tunay na asawa? Kung ito ba mga kababayan, kasi pinakilala. Di po ba? Yung asawa niya, si Man Scarpio, di ba? Yung Man Scarpio, yung kasama ni Pulong, doon sa Senado, nung naghihiring sila, na inaakusang mga drug lord, mga kababayan. Ngayon, nando doon. Ano po? Nando doon. Ang tanong, yung pagpapakasal ba kaya nila, mga kababayan? Ako, Boss Mike, member ng BLTV Bus Company. Ako rin yung pagpapakasal po ba nila ni Buday, tingin nyo ho, mga kababayan, yung po ba hiwalay na po yung si Man Scarpio at saka si Buday? Di po ba? Hindi kaya? Hiwalay na talaga? Pakitang tao na lang? Kasi ni minsan, tandaan nyo ni minsan, mula nung naupo na vice-presidente, mga kababayan, wala tayong nakikitang litrato na magkakasama yan. Hindi tulad ni Pangulong Bongbong, kasakasama, 3 anak na lalaki at ang kanyang first lady. Pero etong vice-presidente, ni minsan may nakita po ba kayo na na magkakasama ang buong pamilya at ipagyabang naman sana ni Buday? Di po ba? Mas gumimbal at mas nakita pa natin yung pinakitang pagmamahal ni Buday doon sa kanyang chief of staff na si Zulaika.
na kulang na lang magtawag siya ng people power para sa kanya. Pero mga kababayan ko, uulitin ko lang, wala tayong makita na may pagmalaki o mga litrato na magkakasama itong si Buday at ang kanyang pamilya. So mga kababayan, naglalaro na ba sa inyong isipan kung bakit nga naman ganon ang nangyayari at hindi maipakita ni Buday yung kanyang masayang pamilya? Dahil iba talaga ba ang gusto niya? Mga kababayan? Hindi hotdog, kung hindi tilapia. Ay, grabe. Nabigla ako din eh. Sa totoo lang, kasalanan ni Jojo Chavez ito eh. Oo, ang aga-aga, mga kababayan. Pinorward, mga kababayan ito. O, tapos, mga kababayan, eto, pinorward ko naman kay Arnold Lopez. Sabi ko, screen save mo nga para mapakita ko. Grabe, no? O walang problema doon sa pagiging tomboy o bakla. Opo, di po ba? Walang problema sa pagiging tomboy o bakla. Bakit kasi hindi nyo pa ilantad? Yun na, ilantad nyo na. Tatanggapin naman kayo ng tao kung talagang mahal kayo at tama yung mga trabahong ginagawa nyo at pagsiservisyo sa bayan at sa mamayang Pilipino. Di po ba? Walang problema yan. Kahit anong kasarian, tatanggapin ng mga Pilipino yan. Pero kung ang ginagawa mo, pinipilit mo na itago, at mga kababayan, alam mo naman, ang mga Pilipino maiisyo at kismoso. Yung pong mga bagay na tinatago nyo, hindi maaari na hindi lumantad yan at maalaman ng taong bayan. Tama? Grabe, no, mga kababayan ko, no? Plapla. Plapla ba? Plapla. Una kong nakita yan kay ballpoint. Talaga ba? Kaya pala nagpapatawag siya. Sige, isa pa. Pakinggan ninyo. Ayan na. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong 27, June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 po po. So, totoong kasal ho kami. Totoong kasal sila. Ate, wala namang problema kung gaano katagal yan. Ang gusto lang naman naming malaman, kung ano ba talaga ang totoong pagkatao netong si Sara. Kasi mga kababayan, baka mamaya si Baba, kaya hindi makaalis sa tabi niya, mawalang galang. Pwede na nating isipin na may relasyon silang dalawa. Di po ba, mga kababayan ko? Kasi mga kababayan, si Sara at si Amy, mga kababayan, hindi po maalis-alis sa tabi. Di po ba? Mawalang galang mga kababayan, sa mga naniniwala po dito kay Amy tsaka kay Sara. Kung totoo po, etong sinasabi ni ate, nakamukha ni Sulaika, at pwede na rin kamukha ni Amy kung magpaparitok ito ng ilong at muka. Opo, mga kababayan ko malamang ho mga kababayan baka maisip na rin natin at hindi na rin nila tayo masisisi na isipin na si Amy tsaka si Sara baka magjowa. Di po ba mga kababayan? Hindi kaya ganon? Mga kababayan? Matagal ko nang halata yan si Amy. Grabe na to. Nakakatuwa naman na to, Hoy, walang tumututol sa inyong pagmamahalan. Baka sabihin nila ikaw tutol ka sa pagmamahalan ng ibang mga tao. Hindi ho. Sana, kung ayaw nyo na maintriga sa ganitong mga pagkakataon, dapat, nilalahad nyo, pinapakita nyo na sa tao at inaamin ninyo. Hindi yung tinatago nyo pa.
Kasi magkaiba po yung private citizen at ikaw ay maninilbihan sa gobyerno. Magkaiba po yon. Kailangan kapag naninilbihan ka sa gobyerno, transparent ka sa lahat ng pagkakataon. Di ba ba? Tayo mga kababayan, kaya nga private tayo eh. Pwede nating hindi sabihin ang lahat. Ang lahat-lahat. Opo, pwede natin itago yun. Pero sa mga ito, mga kababayan, tulad ng mga ilang senador dyan, na napapabalita ring mga bakla. Baka naman. Lantad na kayo. Magsuot na kayo ng piluka tulad ni Roque. Di ba? Isuot nyo kaya. Kung itry nyo muna kaya. Isukat nyo muna kaya yung piluka ni Roque. Try nyo. Baka bagay sa inyo. Tapos tsaka na kayo magpagawa. Gusto nyo long hair pa eh. Di ba? Tatanggapin naman kayo ng tao. Di po ba mga kababayan? Yan. Grabe, no? Matindi to. Itong balita na ito kakaiba ho, kakaiba. So yan mga kababayan, ulitin ko lang. Ano po ang inyong masasabi dito sa viral pala ngayon, Viral pala ngayon na video ng isang babae na umaamin na siya po ay kasal kay Sara Duterte. Sara Duterte po ito Hindi ho Rodrigo Duterte. Sara Duterte. Ibig sabihin, si Buday, si Sara, nagpakasal sa kapwa babae. Nagets po ninyo? Si Buday, si Sara Duterte, nagpakasal sa kapwa babae. Tanungin na lang natin, baka dalawa naman ang puso niya. Kasi minsan nalilito siya. Di po ba? Minsan nalilito siya eh. Ano kaya? Pinanganak ba si Buday na dalawa puso? Pwedeng umibig ng dalawa? Pwede yun, mga kababayan. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Pwedeng bengbang at pwede ring makipagpompyangan. Diyos ko pa, kinikilabutan ako, mga kababayan ko, pwede kaya yun? Tanong lang naman ito, mga kababayan. Si Sara Duterte po ba pwede sa dalawa? Pwedeng makipagbengbangan at pwedeng makipagpompyangan, mga kababayan? Bengbang o pompyang? Pwede siya sa dalawa. Kaya mga kababayan, baka pwede rin siya sa sabay-sabay sila. Ay, may kilala akong ganyan, mga kababayan. May kilala akong ganyan. Hanapin nyo na lang. Na-interview ko na siya dito sa channel na to, mga kababayan. Umamin yan na umamin, mga kababayan, na ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan, mga kababayan. Yung po bang mga kababayan pwede siya sa bengbang at pompyang? Mga kababayan Oo. Siya pa mismo nagsasabi doon sa asawa niyang lalaki na kumuha ng babae pag pinagsasaluhan nilang dalawa Grabe matindi Totoo palang nangyayari. Oo. True to life story, mga kababayan. Oo. Yung babae. Oo. May pagkakataon daw ang gusto niya pompyang. Oo. May pagkakataon gusto bembang. Kaya minsan, hinihiling niya na doon sa asawa niya na pwede bang kumuha ng isang bayarang babae at pagsasaluhan nilang dalawa. Matindi. Di kaya ganun din ang nangyayari? Buday, hindi kaya ganun ka rin? Di po ba mga kababayan? Alam nyo, wag nating husgahan. Oo. Wag nating husgahan. Kaya lang, ang sa akin, mga kababayan baka naman pwede na ilantad mo na kung gugustuhin ka ng taong bayan, di ba? Swerte ka. Di ba? Mas mabuti sa iyo yun. Kung hindi naman. Wala tayong magagawa. At least, naging totoo ka sa sambayan ng Pilipino kung ano ba talaga ang totoo mong pagkatao.
Tama po ba mga kababayan ko? Tama po ba? Tama po ba? Oh, sa mga naniniwala o ano pa man, opinion nyo, paki-comment na lang. Ha? Pwede po ba? At magbe-break lang muna tayo bago tayo pumunta rito. Kay Bato nabisto ang katangahan at ang Malacanang binanatan na yung mga bias na senador. Opo, ha? Mga kababayan ko, patikim pa lang yan. At mga kababayan, mag-iimbita tayo. Oo, pwede po ba? Okay ba sa inyo? Sa mga gusto lang, mag-iimbita tayo nang may ganyang mga nararamdaman. Yung po bang pwedeng bengbang at pwede ring pompiang. Ano po? Ha? Mag-ano tayo? Mag-iimbita tayong ganyan. So mga kababayan, break muna tayo. At paki-comment naman kung payag kayo na mag-imbita tayo at may ma-interview tayo sa mga ganyang klaseng kasarian. Nire-respeto natin yung mga ganyan. Pero ulitin ko lang, bilang lingkod bayan, dapat ipaalam mo ang totoo sa bayan at mamayang Pilipino para hindi kami nagdududa. Tandaan mo, ikaw ay lingkod bayan, kaya kailangan at karapatan at deserve ng mamayang Pilipino na malaman kung ano totoo sa pagkatao mo. Di po ba? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.